minsan kaya So, ayan mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat with Tatay Rezan again. So, ayan tay, kamusta? Dati lang. Dati lang, lalong pumupugi pa. Paborito kong kulay yung gamit na pong damit. Para sa motor ko. Tinala ito ni Tita Elis. Kamusta man po dito yung mga bata tay? Okay lang. Okay lang po. Ikaw po, yung mga karamdaman, okay lang din po? Kagabi sinumpong ako ng sakit ko ng tiyan. Anong nangyari? Parang pinapanghina ko eh. Baka acid. Hindi naman. Dati pag nusumpong ako talaga. Bumalik ba yung sakit mo po? Yung kagabi, hirap ako makakatulog, masakit talaga. Anong ginawa niyo po paraan? Para inom lang ako mainit. Maligam-gam? Hindi yun. Palibasa, hindi sanay sa aircon, kaya nalamigan. Naipon na naman ako. Napunta dito. Parang nakabag, kumbaga yung parang hangin sa tiyan, gano'n? Ano talaga? Talagang masakit siyang masyado. Parang nabukol sa loob. Kagabi. Kaya hirap naman ako makakatulog kagabi. Pero matagal po, matagal. Hindi naman. Ano na, nagdalawang araw. Ngayon, okay man na. Dalawang araw? Grabe. Di pares kayo yung kapatid mo tatay na babae. Parang may ang sakit. Yung baga po. Sabi ko, lamig lang ito. Lamig lang pala ganito, lamig lang. Ganitong tanghali, nilalamig akong masyado. Sobrang sakit. Kapag ganito po, nilalamig ko masyado. Nagtatrabaho ko noon sa hardware. Pero ngayon po, ayos man. Ayos man na, nawala man na. Nagparainom ako kagabi ng tubig na mainit. Alam ko na tatay, kulang dyan. Pag nilalamig ka lang ng yakap soul. Yakap ng pagmamahal tayo. Di ba? Sana igwa? Bakit? Ba't sana igwa? Anong nangyari tayo? Ay, mayo mo magaw. Ay, wala pa. Kala ko ay, wala na. Ngayon tayo, baka man nanonood si Tita Ninang. My love, kumusta? Yun. Good morning sa'yo dyan. Yun, alam ko Ingat ka dyan. mapapanood niya ito. So, ayan tayo. Tamang kwento lang. Napanood daw nga niya ako, nag-iiyak daw ako. Oo, napanood. Naging okay naman lahat. Di ba sabi ko sa'yo, Ate Ninang, magiging okay ka rin. Ikaw ay, yan. Tay, yung pag-aaral naman po ng mga anak niyo, okay naman po. Ayos man. Ayos naman. Hindi mo sila nagpapabaya kasi yung man lang ano ko sa kanila, ulit-ulit ako, mag-aaral kayo mabuti. Para hindi kayo kagaya ni Papa na hindi nakapag-aaral lang. Mahirap talaga pag hindi nakatapos ng pag-aaralan tayo. Alam mo yung hirap, di ba po? So by the way tayo, alam mo yung nakaraang vlog natin na about yun sa kinakatakutan na sa sarili, kinakatakutan mo na mangyari sa pamilya mo, at marami na puro positive comments at ilan yung mga negatibong comment na alam naman natin sila yung mga perfecto, pero hayaan lang natin yung tay. At least tay, dun po sa nangyari, dun sa kwentuhan natin nun, mas lalo pong nakilala po kayo yung pagkatao ninyo. Totally po talaga mga kalingap, hindi po basta-basta ang isang depression. Hindi po natin kasi alam kung ano po yung kaya nating gawin. Kasi parang po pag pumasok sa isip natin, parang yun na yung gusto ng gawin. Kaya napakalaga po sa mga taong may depression ay lagi po tayong dumasal sa ating Panginoon at po tayong makalimot. At sabi nga ni tatay dun sa ay igala mo na lang, maglibang ka, yun mga ginawang paraan, di ba tatay? Ano lang ginawa ko nun? Yeah, mahirap po. Kisa ituloy ko yung naisip ko. Di ba? Nag-iwas lang ako. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain yung ganun Kaya dapat mas lalo natin pong intindihin at unawain yung mga ganun tao na nakakaranas po ng depression. Kasi hindi po basta-basta ang ganun. Kaya po yun sa mga nagnenegatibong comment, pag naranasan nyo po yan, yan nyo po masusubukan ng sarili nyo tayo. Makakapagsalita kayo ng hindi maganda sa buhay nyo. Yeah. Talaga yung mabibitawan mo salita, talagang di mo din alam kung bakit nasabi mo yun, di ba? Siyempre. Kagaya ko, hindi ka kapag-aral, di ko alam kung paano ko mabubuhay yung mga anak kong yun. Kaya yun ang pumapasok sa isip ko na nung mawala yung asawa ko. Pero nalabanan ko kasi pumasok sa isip ko rin na masama yun. Di ba mga kalingap? Ngayon, tingnan nyo naman, malaki na yung mga anak ko. At saka, mayroong respeto yung mga anak mo. Talagang the best tayo. Kasi, gawa mo yung tatay. Kasi hindi naman ako nagkulang na magpangaral dyan sa mga anak ko. So, ano pa lang dito, pag walang kuryente tayo? Boring. Wala pong kuryente dito sa amin ngayon kasi
Burnout. Blackout. So, yan si Rachel po. Kumusta naman tayo? Okay naman siya. Okay naman. Ayos naman. Hindi naman na-pressure sa unang pasok sa school. Naman. Hindi mo naman po nakita Wala man, wala man sinasabi sa akin. Wala man po siya sa akin. Pag lalabas siya sa school, pag sundo ko, okay naman siya. Kangiti man. Tay, mayroon tayo mga pag-usapan na po natin. Ito naman about sa mga anak mo, tay. Sa mga anak mo, tatay, sino po yung parang malapit sa iyo? Pero alam ko lahat naman ng mga anak malapit sa iyo. Yung parang alam mo ba tayo na yung ganito, may problema ko, yung mga ganun. Yung parang nagsasabi po sa iyo ng totoo. Yung parang nag-aamin. Yung sino po sa anak mo, tay? Mga anak. Ang hindi lang si Ian, hindi nagang imik. Hindi nagang imik. Kanina po nagmanay si Ian. Bihira yan kasi minsan ako, di man ako nagang salita ng ewan ko sa akin. Sa bagay, ikaw tatay, di ka man din baga po naimik. Naimik ka lang pag masakit na yung mga sinasabi sa iyo, yung mga nakakasakit na. Si Ian, pero yung the rest po, yung si Rachel, si Hazel, si Sharalee, at saka si nanay, yun sila po yung buninay, yun sila yung sa iyo. Sabi, Basta si Ian lang, bihira lang yung magsalita sa akin ng, ganyan, may ano ako sa school, ganyan. Opo. Tapos pag may problema siya, di siya nagsasabi. Kaya sabi ko, pag may problema ka, masabi ka. Hindi yung tahimik ka lang, paano malalaman, paano ka matutulungan kung may problema ka. Tama po, tama. Sino yun sa anak mo, tatay, yung masayahin? Lahat man yan. Lahat po sila masayahin. Parehas man yan. Yung yung parang komedyante, sino yung palatawa, kumbaga yung Siya. Yan, dalawang magkasunudan. Tapos si Ali, mabiro yan, pangiti-ngiti, pero pag nagbiro yan, minsan lang. Minsan lang. Yung, nakikipagtawanan siya, pero yung biro niya, minsan lang. Kagaya kagabi, biniro niya si Lola niya. Nagtatanong ko na si Dudang, andun, naiwan. Nang makita ni Mama si Dudang, nagkatatawa kay Ali. Kasi bihira lang magganon si Ali ay. Yung manlulukong yung magbibiro lang. Sino naman po sa anak niya ang pikunin? Mabilis mapikon. Si bunso ko. Si Boninay. Yung magkasunudan yan, laging pikunan. Si Ian, tas yan. Yung magkasunudan. Sila yung parang yung lagi. bata pa eh. Hindi katulad nila Sharalee, nila Hazel. Bihira man yan. Kasi maano man na. Siyaan, pag medyo nagagalit yan, di nagang imik. Kaya imikan yan. Sino sino naman po sa anak niya yung iyakin? Talagang halos parehas ba yan? halos lahat. Yung sa'yo, yung kung sa si Rachel. iyakin talaga si Rachel. Natulog agad aluha dyan. Pag natulog agad. Parang ako. Mana sa tatay. Sino po nakitaan mo po sa anak niyo yung nagmana sa iyo? Mana sa yung mga ginagawa mo, kunyari, sa hilig sa kapagkain na ganito, sa panonood, yung mga style ba? Yun naman na po sa iyo. Yung mga ginagawa niyo po. Sa akin man, halos parehas man sila. Kasi di man sila nagkakaiba. Ang ugali nila na Basta nagkakaiba-iba lang sila sa ugali na yung ugali nilang ginagawa nila sa sarili nila na yung bang tawag doon? May kanya-kanya sila. Oo. Yun ang pinagkakaiba nila na pag-uugali. Pero kung sa masayahin, halos parehas sila. Halos lahat. Sino po ang sa anak niya yung malambing tatay? Masyadong sa akin si Mimi. Kita mo naman sa picture. Rachel. Talagang grabe. Nasandal pa sa akin yun. Kagabi nga, inaamoy pa. Nag-inom ka pa paano? Kaya nag-inom dyan, mapunta kami yung kubo. Di ba? Mainom mo ba ang amoy yung kulo? Malapit nang masyado yung uso niya sa ilong ko. Ganyan yan. Kinichikap ka talaga tayo. Inaamoy ako masyado. Kung luki ka, mainom mo ba? So, ayan tayo. Ano pong mensahe mo kay Rachel? Baka mapanood niya ito? Ano pong mensahe niya po sa... Sana ko man yan.
bilib ako sa anak kong yan kasi lahat mang ginagawa niya. Kahit minsan nag-aaway kami, kahit nag-aaway tayo. Papahulis mo na. Okay lang tayo. Sige lang po, okay lang po yan. Sana maintindihan mo si Papa. Sorry kung minsan nagkakamali si Papa. Pero bilib ako sa iyo, nak. Hindi mo pinapabayaan yung mga kapatid mo. Mag-iingat ka lagi. At alam mo naman, love na love ka ni Papa. Lahat kayo. Wow, sweet message. So ayan, kay Hazel. Sa anak mo si Hazel tayo. Yung anak ko man yan bilib din ako kasi sabi niya, tinanong ko, anong kukunin mo? Magpupulis ako, Papa. Sigurado ka, kaya mo. Kayanin ko yung Papa. Kasi malakas naman ang loob niya ni sila ni. Parang mama niya. Amo ka ni mama. Kaya biliban ako sa ugali niyan. Kahit medyo may saltik ang ulo niya pag nagagalit. Ganyan po ang mga anak ko niya, iba-ibang ugali. Kaya sila niya, pag nagalit yan, nasalita talaga yan. Nasalitaan ka niyan. Parang kaya magsalita. Biliban ako dyan sa anak ko niya. Malambing din yan. Walang sumpong yung niya. Kaya, halos parehas man yung mga anak ko. Wala man akong masabi dyan sa mga anak ko. Sabi ko lang yan, pag nag-aaway-away sila yan, ayaw ko nag-aaway-away kayo yan. Kasi sila, pagbutihan mo yung pag-aaral mo, yung sabi mo sa akin, magpupulis ka. Basta lagi yung nagtatandaan, love kayo lagi ni Papa, kahit anong mangyari. Yun. So, ayan, kay Sharalyn naman tayo. Kay Ali naman, bibo man yan. Matatawa ka lang pag nagtatawa yan eh. Para nakakaloko yung tawa niyan lagi. Kaya, love na love ko rin yan si Ali. Talagang, mag-aaral kang mabuti. Sabi mo, oo naman Papa, mag-aaral ako. Sabi mo, tinatandaan ko lang yung lagi mga sinasabi nyo sa akin. At, mag-iingat kayo lagi pag papasok kayo. At, ang disgrasya, andyan lang. Basta lagi yun lang tatandaan, mahal na mahal kayo talaga ni Papa. At kahit wala na si mama nyo. At ako na ang mama at Papa nyo. Kahit minsan nagagalit sa inyo si Papa, pagpasensya na ninyo. Okay, Ian naman tayo. Ang sulong anak ng lalaki. Kay Ian man, sana anak kong mag-aaral kang mabuti. Yan lang lagi kong inuulit-ulit sa'yo. Sulong lalaki ka. At sana mag-aaral ka kasi ikaw ang bubuhay sa pamilya mo. Kapag wala kang pinag-aralan, mapagaya kay Papa na nagang buhat ng kung ano-anong mabigat. Sayang ang kutis mo. Pati siya mag-aaral kang mabuti para pagdating ng panahon na kung sakali magkakapamilya ka, hindi ka mahihirapan sa trabaho para pagbuhay sa pamilya mo. Kaya si Papa, sabi ko baga sa'yo ulit-ulit, kung saan ang buhat si Papa mo sa initan, ikaw, maputi ka, sayang ang kutis mo. Kaya mag-aaral kang mabuti. Love ka din ni Papa, kaya huwag niyong isipin na pag nagagalit sa inyo si Papa, hindi na kayo mahal ni Papa. Mahal na mahal kayo ni Papa. Yun. Okay, ano naman po tatay? Sa bunso mong anak, kay Buninay. Yung bunso ko naman, sana, Tia, ikaw, Tia, huwag masyadong laban kay Kuya. Kaya nagagalit din sa'yo si Papa kasi laban kang masyado kay Kuya. Kunting lang, pag-usapan nyo ni Kuya. At magmahalan kayo ni Kuya mo, magbigayan kayo. Pangit yun, nagang away-away kayo lagi. Kaya nagagalit sa inyo si Papa eh. Kaya ayaw ni Papa nakikita kayo nag-aaway. Kaya huwag mong isipin din na lagi ko kayong pinapagalitan pa nag-aaway kayo. Kaya, kasi pag nagagalit ako, pares ko sila ginagalitan eh. Opo, para fair. Kaya sabi ko, ikaw naman kako, huwag kang laban. Ikaw naman kako, magpasunod ka ng maayos. Kaya, ako, yung bunso ko, pasensya ka na. At kung minsan nagagalit talaga si Papa. Pero mag-aaral ka, pagbuti mo yung pag-aaral mo, love na love ka ni Papa. Yan ang matalino ko man na anak, yung bunso. Talo pa si Kuya niyan. Ano pa lang yan eh, talagang kinder pa lang, nakakabasa na siya ng pang grade 2, pang grade 3. Galing. Nakakabasa na yan.
Kaka-proud yan tayo sa mga ganung anak, ano? Kaya nga, yung hindi ko nadanas noon na nakapag-aral, natutuwa ako para sa kanila kasi nakapag-aral sila. Yun. At saka nakikitaan mo talaga tayo na talagang pursige ng mga anak mo tayo, ano, na Kaya pati, hindi man nasayang yung panalangin ko na sana hindi maggaya yung mga anak ko sa akin na hindi nakapag-aral, nawalan laman yung utak. Bilib ako, kaya kahit pa paano, kahit hindi ako nakapag-aral, nagawa ko yung mga dapat kong gawin para sa mga anak ko, yung nasa anak ko na. Kaya kung ako na masabi sa sarili ko, maswerte pa din ako kahit ganito ako. Kasi binigyan ako ni Lord ng mga anak na ganyan. Mababait at may respeto. Minsan, hindi naman nila maiwasan na, siyempre, hindi naman lang magulang ang magsasalita. Pili din magsalita yung mga anak sa magulang. Tama. Kaya pinagsasabihan ako ng mga anak ko. Tama yun. Normal naman po yun. Kaya sa akin, tanggap ko naman yun. So, ayaw ko lang nauulit-ulitin kasi parang ano ako eh. Kaya, salamat mga anak ko sa mga payo nyo minsan sa akin. Sa pag-aalala nyo sa akin. Mag-iingat ako lagi sana. Basta Papa, madami ka na makakainin. Normal talaga yung tatay kasi may mga anak baga tatay na talagang kaning kayo. Parang sabi ko nga, ngayon ako makakapag-thank you sa mga anak ko. Thank you sa malasakit nyo kay Papa na love na love nyo si Papa. Salamat na nakikinig kayo kay Papa. Thank you. Pag-aalala nyo sa akin. So ayan, sa mga kakapatid na Rachel, Hazel, Sharalee, Ian, at Bonina, yan, napanood nyo at nakita nyo ang mensahe ni Papa nyo. At sana always yung pakinggan ng magulang nyo dahil ang magulang nyo gagawin lahat para sa inyo, sa ipabubuti ninyo. At always ninyong isama sa panalangin ninyo ang inyong mga magulang. Dahil love na love kayo. Naiyak na naman. Huwag na maiyak tayo, ha? Baka sabi na naman ng mga viewers, ako na naman nagpaiyak sa'yo, tayo. Masala ko pa din, gawa pa tayo. Yung pag sa mga anak ko talaga na ano ko. Kahit sino naman, tayo, na kapag pinag-uusapan natin yung mga anak ba, andun yung pagmamahal eh. Kasi siyempre, yung pinagdaanan mo pa lang since na pag-asawang pa lang tayo, pag-anak pa lang kay Hazel, andun, kay Rachel, kumbaga andun yung mga pinagdaanan ninyo na nagpatibay ng pamilya nyo. Kumbaga, may nauna lang, pero andun pa rin po yung pagmamahal mo na ginawa mo po pa rin po yung parte na ng pagiging magulang. Kaya nga, masasabi ko lang sa mga nanonood dyan, yung kung may mga anak kayong mga medyo matigas ang ulo, yung pagsawaan na pangaralan. Yan, pinaka-the best yan. Yan ang ano dyan. Huwag kayong magsasawa sa anak nyo. Kasi hindi nyo ginawa yan para sumuko kayo, para maibigay nyo yung tamang gagawin nila sa pagdating ng panahon na ano. Kasi para sa kanila. So, ayan, by the way, Tay, maraming salamat po. Baka meron ka pong huling mensahe sa mga sumusuporta. Sa mga sumusuporta naman, pasensya na kayo at medyo napaluha na naman ako. Salamat naman kami, Vincent. Salamat sa inyo at sa sobrang tiwala nyo sa akin, sa mga anak ko. Lalo na sa maglangga na yan. Lalo na kay Rachel, salamat at hindi nyo pinababayaan yung anak ko. Tinuturin yung anak at hindi ko kayo malilimutan habang nabubuhay ako. Salamat sa inyo. Salamat pa sa inyong lahat. Bye-bye po. Tayo, bye-bye na tayo. Bye-bye. Sa susunod na naman po ulit na vlog, tamang kwentuhan lang po ito.